Shala naman ni baby girl. Ang galing mo rumampa ah. Natutuwang sabi ni Paulo. Pumalakpak pa ito sa tuwa habang nakangiting pinapanood si Joy. Ang 5 taong gulang na batang pulubi na nanlilimos lamang ng pera. Ito na rin kasi ang naging strategy ni Joy upang mapansin siya at mabigyan ng limos. Kahit man lang sa simpleng pagrampa at pagganda niya na kahit wala sa tono ay nabibigyan pa rin siya ng pera na sapat lamang para maibigay sa nanay niya. Salamat po! Gusto niyo rin po ba akong kumanta? Alok ni Joy habang malawak ang pagkakangiti. Napaupo pa ito sa harapan ni Paulo sa kanang alumbaba. No need na baby girl. Rampa mo pa lang, bilib na ako. Anong pangalan mo? Tanong ni Paulo habang nakatitig kay Joy. Hindi niya maiwasang mapahanga sa taglay nitong ganda. Ang morena nitong balat, ang mapula nitong labi, pati na rin ang kulot at mahabang buhok ni Joy katulad sa buhok ni Paulo. Ako po si Joy, 5 taong gulang. Pangarap ko pong maging model at singer. Masiglang sabi ng bata. Napangiti si Paulo. Hindi na niya napigilan pang pingutin ang pisngi ng bata. Ang ganda-ganda mo naman. Bagay na bagay sa'yo maging model. Nagniningning ang mata ni Joy sa narinig. Talaga po? Oo naman. Sa katunayan, isa ako sa nagtitrain ng mga young models katulad mo para rumampas sa mga fashion show at pageants. Umawang ang bibig ni Joy. Bagamat hindi niya man maintindihan ng malinaw ay nagkaroon pa rin ng pagkasabik sa puso ni Joy. Gusto ko po sumali dyan. Sabi niya. Bumunot ng 100 si Paulo sa kaniyang bulsa saka binigay kay Joy. Agad naman itong kinuha ni Joy at nilagay sa lata na puno ng barya. Salamat po. Nakangiting sabi ng bata. Pero yung sinasabi niyo po, gusto ko rin po yun. Kailangan mo munang magpaalam sa iyong magulang, Joy. Hindi naman basta-basta ititrain kita. Kailangan ko pa rin ng pahintulot ng iyong magulang. Mahabang paliwanag ni Paulo. Mama lang po ang meron ako eh. Ayos lang po ba yun? Inosenteng tugon ng bata. Oo naman. Sana ba ang mama mo? Sama ka po sa akin. Mabait naman po yun si Mama. Hinawakan ni Joy ang kamay ni Paulo. Hinayaan na lamang siya ni Paulo na hawakan siya ng pulubi. Bukod kasi sa pagiging komportable ni Paulo sa presensya ng bata, ay tila ba nakaramdam siya ng lukso ng dugo pagkakita niya pa lang kay Joy. Marahil ay dahil sa namangha siya sa kakaibang ganda nito o dahil siguro sa masyadong paitong bata para paghinalaan. Naglakad silang dalawa patungo sa isang babae na maputi at tuwid ang buhok. Hindi maiwasang magtaka ni Paulo dahil inaakala ni Paulo ay kulot at morena rin ang ina ni Joy. Siya ba ang nanay mo? Tanong ni Paulo saka itinuro si Laila na namamalimos din sa bawat tao na dumadaan. Opo, ang pangalan niya po ay Layla. Lapitan po natin tapos sabihin mo po sa yung sinasabi niyo kanina. Masiglang sabi ng bata saka hinila patungo sa kinaroroonan ni Laila. Samantala matyaga namang pinupulot ni Laila ang barya na tinatapon sa kanya ng mga taong nalilimusan niya. Ilang beses na rin siyang napabuntong hininga dahil sa hirap ng buhay ngayon at isama pa ang mga walang modong tao. Magbibigay na nga lang ng limos, kailangan pang itapon sa lapag. Kung hindi lamang siya nag-iipon para sa pampaaral ni Joy ay hindi niya gagawin ang panlilimos. Hindi kasi sapat ang kinikita niya sa panlalaba kaya naman kahit labag sa loob ay pinasok niya ang panlilimos. Pagkatapos mamulot ng barya ay tumingin sa paligid sa Laila. Napatampal na lamang siya sa noo dahil wala na naman sa tabi niya ang anak. Batang yan talaga, namamalimos na naman, sabi ni Laila sa sarili. Pinunasan niya ang pawi sa kaniyang noo at akmang maglalakad muli nang marinig ang boses ng anak. Nilingon niya ang kinaroroonan ng boses ngunit gayon na lamang ang kaniyang paninigas nang magkita ang lalaking hila-hila nito. Sa tindig, itsura, buhok at paraan ng paglalakad nito ay nakilala niya agad ang lalaking kasama ng anak. Agad dinaluhan ng kaba si Laila. Mama, Tawag ni Joy. Bumaba saglit ang tingin ni Laila kay Joy saka muling tumingin kay Paulo. Hello, ma'am. Ikaw ba ang ina nitong ni little girl na to? Napakorap si Laila. Iyon din ang napakagisig sa kaniyang diwa. Mabilis niyang hinigit palapit sa kanya si Joy. Anak, sabi ko sa'yo, don't talk to strangers, di ba? Kunot noong sabi ni Laila. Ngumuso si Joy. pero hindi naman po siya stranger, Mama eh. Napakamot sa ulo si Paulo. Ako nga pala si Paulo. O, Paula.
Nakilala ko lang yan si Joy kanina nung nanlimo siya sa akin. Masamang tiningnan ni Layla si Joy ngunit umiwas ng tingin ng bata. Huminga ng malalim si Layla. Pilit niyang pinapaakto ng normal ang sarili. Nasa harapan niya ang lalaking punot dulo ng lahat. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nabuo si Joy. Panigurado naman si Layla na hindi siya nakikilala ni Paulo ngunit hindi niya naman inaasahan na muli siya nitong makikita pagkatapos ng 5 taon. Salamat. Pasensya ka na sa anak ko. Aalis na kami. Tara na anak. Akmang tatalikod na si Layla nang magsalita si Joy. Mama, may sasabihin si kuya. Makinig ka, mama. Matinis ang boses na sabi ni Joy. Tiningnan naman ni Layla si Paulo. Nahihiyang umiwas ng tingin si Paulo dahil sa naramdamang pagkailang na parabang naglaho ang kaniyang inner confidence sa pamilyar na titig ni Layla. Mams, nais ko lang sana na kunin bilang model si Layla. Ititrain ko siya at huwag kang mag-alala dahil tsak na libre ito. Ang ganda niya at may angkin siyang talento na tsak na mapapakinabangan niya. Mahabang sabi ni Paulo. Natahimik si Layla at hindi agad nakasagot. Saglit niyang tiningnan si Joy na nagmamakaawa ang tingin. Hindi alam ni Layla kung papayag ba siya. Alam niya sa sarili na pangarap ng anak na rumampa. Namanan niya ito kay Paulo na isang model. Ngunit kakayanin niya bang pasamahin ang anak sa ama nito? Gayon, hindi naman alam ng dalawa na mag-ama pala sila. Nangangamba rin si Layla sa mga posibilidad na mangyari. Nais niya na ng tahimik na buhay ngunit bakit parang lumalapit na naman sila sa buhay ni Layla at Joy? Mama, sige na po. Mabait naman po siya. Binigyan niya nga po ako ng 100, no? Iwinigayway ni Joy ang 100 sa harapan ni Layla. Napabuntong hininga na lamang si Layla. Ayaw niyang maging dahilan na hindi pagtupad ng pangarap ni Joy. Tumikhim siya, saka nagsalita. Bago ko pumayag, nais ko makita ang studio niyo. Nais ko kasi ng maayos na environment sa anak ko, sabi ni Layla. Pinipilit niya ang sarili na iwasang mapatingin sa mata ni Paulo dahil naaalala niya lamang ang mainit na gabi na pinagsaluhan nila noon. Napangiti si Paulo pati na rin si Joy. Oo naman. Kung gusto nyo, ngayon na tayo pumunta. Para naman may alam na rin si Joy sa environment na papasukan niya. Bumaba ang tingin ni Paulo kay Joy saka ngumiti. Tumama ang araw sa mata ni Joy kaya napansin niya ang kulay kahel nitong mata. Katulad ng kay Paulo. Hindi alam ni Paulo kung coincidence lamang ba ito ngunit para bang anak niya si Joy dahil magkatulad sila ng buhok, kulay ng balat, pati na rin ang kulay ng mata. Sigurado ka? Magbihis mo na kaya kami? Gulat na sabi ni Layla. Mama, wag na. Gusto ko nang pumunta ron sa studio ba yun? Basta, ron mama. Naglakad palapit si Joy kay Paulo sa hinawakan ng kamay nito. May mga magiging friends ba ako dun, kuya? Napangiwi si Paulo sa tawag sa kanya ngunit kalauna naman ay tumawa. Oo naman. Maraming kaedad mo ron. Umangat ng tingin si Paulo kay Layla na nakatitig din pala sa kanya. Agad na umiwas ng tingin si Layla. Naiinis siya dahil kung tignan siya ay para bang mag-ama si Paulo at Joy. Ngayon lamang napansin ni Layla na wala palang features niya ang nakuha si Joy dahil lahat ng features ni Paulo ay namana ni Joy. Ayos na yung ayos nyo. Saglit lang naman tayo eh. Sagot ni Paulo sa ngumiti. Sa pamilyar ng ngiti na iyon ay nagtambol muli ang puso ni Layla. Pagkatapos ng 5 taon, hindi niya inaasahang magkikita muli ang dati niyang minahal kahit na bakla ito. Tumango na lamang bilang sang-ayon si Layla. Natutuwa lamang na humawak si Joy sa kamay ni Paulo saka naglakad patungo sa nakaparadang kotse. Nasa likod lamang nila si Layla na tinititigan ang magkahawak na kamay ni Paulo at Joy. Nakaramdam siya ng saya dahil pakiramdam niya ay kompleto ang pamilya ni Joy. Napaisip tuloy si Layla kung hinahanap nga ba ni Joy ang ama nito lalo na't lumalaki na rin naman ang bata. Pinagbuksan ni Paulo si Layla ng pintuan ng kotse saka inalalayang makapasok si Layla. Kumandong naman si Joy kay Layla, pumasok si Paulo sa kotse saka ito pinaandar. Excited na ako, mama. Magiging model na ako. Marami ako magiging friends. Makikita ko ng maraming tao. Hindi ba, Kuya Paulo? Natutuwang sabi ni Joy habang binabaybay nila ang daan patungo sa studio. Oo naman. Tsak magugustuhan mo ron. Tumingin si Paulo kay Layla. At sana magustuhan din ng mama mo para payagan ka. Humagikik na lamang si Joy bilang tugon habang nanatiling tahimik si Layla.
Samantala hindi maiwasan ni Paulo na mapaisip kung saan niya nga ba nakita si Layla. Alam niya naman sa sarili na ngayon niya lang ito naengkwentro ngunit bakit para bang sobrang pamilyar ni Layla sa kanya? Iniling niya na lamang ang kaniyang ulo dahil kahit anong pilit niyang pag-alala kay Layla ay sumasakit lamang ang ulo niya. Pagdating sa studio ay bumaba si Paulo. Binuksan niya ang pinto kung saan nakaupo si Layla at Joy. Ito ang Paula Studio. Ang ganda, hindi ba? Masayang sambit ni Paulo. Bakit po, Paula? Lalaki ka po, hindi ba? Inosenteng tanong ni Joy. Pusong babae ako, dear. Natatawang sagot ni Paulo. Napahinto na lamang siya sa pagtawa nang makita ang seryosong mukha ni Layla. Tumikhim siya. Tara na sa loob. Nauna nang maglakad si Paulo papasok ng studio. Ang studio ay may 3 palapag at napakaganda ng disenyo nito sa labas. Napapahanga si Layla ngunit hindi niya ito pinapahalata kay Paulo. Pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ng mga taong may photographer, may hawak na tela, at iba't iba pang mga tao na konektado sa photography at modeling. Umaawang ang bibig ni Joy dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganito. Nasa second floor ang modeling training. Doon ko tinuturuan ng mga batang tulad ni Joy na rumarampa ng maayos. Nakangiting paliwanag ni Paulo, saka pumasok sa elevator. Nakasunod naman ang mag-iina sa kanya. Pagdating sa second floor ay sumalubong sa kanila ang mga bata na rumarampa. Napasinghap sa paghanga si Joy. Ang ganda. Pwede pa ako lumapit sa kanila? Tanong ni Joy. Oo naman. Pero baka si Ma'am Shi ay ayaw eh. Tumingin si Paulo kay Layla. Tipid ng umiti si Layla saka sinenyasan na lamang si Joy na masaya namang lumapit sa mga batang tulad niya. Dito mo ba siya tuturuan? Tanong ni Layla habang naglalakad sila ni Paulo. Nililibot kasi siya ni Paulo sa malawak na training ground. Maraming mga bata ang naroroon at karamihan ay mukhang galing pa sa ibang bansa. Oo. Sinisigurado ko sa'yo na ligtas ang anak mo rito. Gusto mo, itrain din kita eh. Mahinang natawa si Layla sa biro ni Paulo. Pwede ba ako? Sa tanda kong to? Di ka naman matanda. Ganda pa nga ng beauty mo eh. Napailing na lamang si Layla. Bolero ka. Gusto mo nang payagan ko si Joy eh. Correction. Bulera kasi. Kasi babae ako. Pusong babae ka ako. Natatawang sabat ni Layla. Tumawa na rin naman si Paulo. Kahit papaano ay naging komportable na rin siya sa presensya ni Layla. Kanina kasi ay para bang kakainin siya ng buhay ni Layla. Napalingon si Layla at Paulo sa isang gilid nang marinig ang isang malakas na iyak. Agad nakilala ni Layla kung kanino galing iyon kaya naman naglakad siya agad palapit dito. Hindi ka pwede rito. Tingnan mo naman yan damit mo, ang pangit. Konti na lang maging basahan ka eh. Maarteng sabi ng isang bata na blonde ang buhok, nakaupo sa labag ang kaawa-awang si Joy na agad namang dinaluhan ni Layla. Patricia, masama yan. Kunot noong saway ni Paulo nang marinig ang sinabi nito. Tinulungan ni Layla si Joy na makatayo. Anak, ano nangyari? Hinawakan ko lang naman po yung buhok niya kasi ang ganda tapos tinulak niya ako. Umiiyak na sumbong ni Joy. Tumingin si Layla sa bata na si Patricia saka sinamaan ito ng tingin. Kung hindi lamang ito bata ay baka pinatulan niya na ito. Patricia, huwag kang mga away. Siya si Joy. Magiging kasama niya na siya dito. Sabi ni Paulo nang marinig ang sumboy ni Joy. Umirap naman si Patricia. Pangit niya. Huwag niya nga hawakan ng bukod dahil ang dumi-dumi niya. Ayoko siyang makita rito. Sambit ni Patricia. Lalong lumakas ang iyak ni Joy. Hindi akalain ni Layla na may mga bata palang masama ugali. Paulo, asikasuin mo nga yung kliyente mo. Baka hindi ko yan matansya. Ayoko pa namang pumatol sa bata. Tara na Joy. Binuhat ni Layla si Joy at akmang tatalikod na nang hawakan siya ni Paulo sa braso. Sa kayo pupunta? Sa lunch area lang. Hintay ka na lang namin doon. Hinigit ni Layla ang kanilang braso, saka dumiretso sa elevator. Nais niya nang umalis doon dahil baka hindi niya na mapigilan na gumanti sa batang iyon. Ang pinakaayaw pa naman ni Layla ay ang mga umaapi sa kanyang anak lalo na kung ang dahilan ay ang itsura nito o ang estado nila sa buhay. Naupo sila sa isang bakanteng sofa saka pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Joy. Mama, aalis na ba tayo? Gusto ko pong maging model dito. Nakangusong sabi ni Joy. Hindi naman nakasagot agad si Layla. Sa nangyari kasi kanina ay nagbago ang isip niyang payagan si Joy. Pero inaaway ka naman nila anak. Isa lang naman yun, Mama.
Mabait naman po sa akin yung iba eh. Nakangusong sabi ni Joy. Nakapabuntong hininga naman si Laila at niyakap na lamang ang anak. Sakto rin na nakakarating lamang ni Paulo. Nahihiya si Paulo dahil sa inakto ng isa sa kaniyang mga kliyente. Hindi malaman ni Paulo kung bakit nainis siya kay Patricia lalo na nung laitin pa nito si Joy sa harapan niya. Sinawalang bahala na lamang ito ni Paulo dahil marahil ay ayaw niya na lamang na makarinig na nanlalait ng kapwa. Pasensya na kayo kay Patricia. Siguro may hindi lang nakuwang batang yon kaya nagsusungit. Spoiled kasi yun. Kumakamot sa ulo na sabi ni Paulo sa kanaupo sa tabi nila. Ayos ka lang ba, Joy? Opo, kuya, ayos lang po ko. Lumipat ang tingin ni Paulo kay Laila. Napabuntong hininga na lamang siya nang mapansin ang simangot nitong mukha. Mukhang hindi na ito papayag na maging model niya si Joy. Akmang magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni Laila. Pumapayag na ako sa alok mo pero kailangan ko pa rin ng kontrata. Bukas na lang sana tayo mag-usap, Paulo. Kung maaari, uwi na muna kami. Nagniningning ang mga mata ni Paulo. Ganun ba? Salamat, Layla. Nakangiting tumingin si Paulo kay Joy na malawak din ang pagkakangiti saka binalik muli ang tingin kay Laila. Hatid ko na kayo. Hindi na. Pahatid mo na lamang kami at magkita na lang tayo bukas dun sa pwesto ko kanina. Asikasuhin mo muna si Patricia dahil ayoko namang ibubuli niya si Joy. Sige. Ipapahatid ko na lang yung kayo sa driver namin. Mag-ingat kayo. Salamat, Layla. Tumango na lamang bilang sagot si Laila. Nais niya sanang magpahatid kay Paulo ngunit nahihiya siya sa munti nilang bahay. Tinawagan naman ni Paulo ang kanilang driver. Bago sila umalis ay muling nagpaalam si Paulo kay Laila at Joy. Nang makaalis ang sasakyan ay napangiti na lamang si Paulo. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit para bang nasabik siya sa darating na umaga. Samantala, napaisip naman si Laila kung tama nga ba ang ginawa niyang desisyon. Napatingin siya sa kaniyang anak na tuluyan na ngang nakatulog sa kaniyang braso. Tama nga ba na ipinilit niya lalo ang anak sa kaniyang ama? Kinaumagahan maagang hinanda ni Laila si Joy para sa pagkikita nilang muli ni Paulo. Inayusan ni Laila si Joy at binilhan pa ito ng bagong damit. Nais niya na rin maging presentable si Joy sa harap ng ibang kliyente ni Paulo. Samantala, nagbihis din si Laila ng damit na matagal nang nakatago sa box. 10:00 pa lamang ng umaga ay nagtungo na sila sa pwesto kung saan sila nagkita ni Paulo. Mama, ayun na po si Kuya Pao oh. Napalingon si Laila sa tinuro ni Joy. Nakita niya na nakasandal sa kotse si Paulo. Bagamat pusong babae si Paulo, ay lalaki pa rin ito kung manamit. Hindi na nakaangal pa si Laila nang hilahin siya ni Joy patungo kay Paulo. Hi Kuya Pao. Bati ni Joy. Bumaba ang tingin ni Paulo sa bata sa kanginitian nito. Hindi maipaliwanag ni Paulo ang kakaibang saya nang muling masilayan ang bata. Hello, Joy. Ang ganda-ganda mo, baby girl. Mana ka sa akin. Biro ni Paulo, saka piningot ang nang mahina ang pisngi ng bata. Umangat naman ang tingin nito kay Laila. Ang pretty mo naman sa dress mo na yan ah. Nagulat si Laila dahil sa pagpuri sa kanya. Otomatikong pumula ang kaniyang pisngi kaya mabilis siyang yumuko upang maitago ang pula niyang pisngi. Salamat. Kanina ka pa ba rito? Tanong ni Laila. Pinagbuksan sila ng pinto ni Paulo kaya pumasok si Laila sa sasakyan. Hindi pa rin niya tinitingnan sa mata si Paulo dahil pakiramdam niya ay hindi pa humuhupa ang pula sa kaniyang pisngi. Oh, mams. Kanina pang 10:00. alas 7. Wala ka kasing sinabing oras eh. Sagot ni Paulo, saka pumasok na rin sa sasakyan. Pasensya na. Saan nga pala tayo mag-uusap? Sa office ko na lang. Pasensya na ulit sa nangyari kahapon ah. Napagsabihan ko na rin naman si Patricia. Ayos lang. Wag na lang sanang maulit yon dahil pareho lang naman silang bata. Sabi ni Laila saka tumingin sa bintana. Tila ba nanibago siya sa nangyayari? Nasanay siya na maghapon ay naglalaba o kaya naman namamalimos ngunit sa isang iglap ay barabang bumalik siya sa dati niyang buhay. Buhay na kung saan nakasakay siya sa sasakyan at nakapang formal na damit. Sa buong biyahe ay tanging si Joy lamang ang nag-iingay. Marami itong tinatanong kay Paulo na sinasagot naman ni Paulo. Sa tuwing tinititigan ni Paulo si Joy ng matagal ay napapansin niya na tila ba magkamukha silang dalawa. Ngunit ang kaibahan ay babae si Joy.
Iniisip na lamang ni Paulo na coincidence lamang ito at guni-guni niya na lamang na para bang magkamukha sila ni Joy sa kahit anong anggulo. Pagdating sa studio ay dumiretso sila sa office ni Paulo sa first floor. Umawang ang bibig ni Laila dahil sa naabutang disenyo ng opisina. Pink lover ka pala. Natatawang sabi ni Laila na panguso naman si Paulo sa kanaupo sa swivel chair. Favorite color ko eh. Ako rin, pink din ang favorite color ko. Sabat ni Joy. Napailing na lamang si Laila. Mag-ama nga talaga sila. Pag-usapan na natin ang magiging career ng anak ko. Sabi ni Laila sa kanaupo sa harapan ni Paulo. Kumuha ng isang folder si Paulo sa ilalim ng kaniyang mesa saka ito binigay kay Laila. Ayan ang kontrata. Nakasaad dyan ang mga maaaring kaharapin ni Joy. Huwag mo na lamang intindihin yung bayad dahil libre lamang ito. Saglit na tinitingnan ni Laila si Paulo bago muling ibinaling ang atensyon sa folder. Tahimik na binasa ni Laila ang kontrata samantalang sinenyasan naman ni Paulo si Joy na lumapit sa kanya. Napansin ni Joy ang isang maliit na photo frame sa mesa ni Paulo. Wow, may picture ka po pala? Sambit ni Joy saka kinuha ang picture frame. Mahina namang tumawa si Paulo. Ako yan, Joy. Nilapit ni Paulo ang frame sa tabi ni Joy. Magkamukha nga sila. Wow, kamukha ko po kayo. Ikaw po ba ang papa ko? Napahinto si Paulo sa sinabi ni Joy. Samantalang nakuha naman ito ng atensyon ni Laila. Agad na tumikhim si Laila upang mawala ang atensyon na biglang lumitaw. Okay na, payag na ako rito sa kontrata, sabi ni Laila sa kapinirmahan ng kontrata. Bumaba ang tingin niya sa frame at para bang si Joy ang nasa litrato. Napabuntong hininga na lamang si Laila. Hindi niya naman maitatago habang buhay na si Paulo ang amanalon at para bang kambal si Joy at Paulo. Kailangan niya na lamang maghanda sa mga mangyayari. Samantala bagamat nagkakaroon ng pagtataka sa isip ni Paulo ay isiniwalang bahala niya na lamang ang sinabi ni Joy. Baka coincidence lamang na magkapareho sila ng feature at para bang mag-ama. Imposible na rin naman yon dahil alam ni Paulo sa sarili na bakla siya at hindi papatol sa babae. Ngumiti si Paulo at kinuha ang kontrata na pirmado na. Isinilid niya ito sa cabinet sa katumayo. Tara na sa training ground. Alam ko excited na rin si Joy na simulan ng kanyang modeling training. Masayang sabi ni Paulo. Yay! Excited na talaga ako. Marami ako magiging friends at sisikat ako. Inosenteng sabi ng bata. Kumapit si Joy sa kamay ni Paulo saka naglakad palabas ng bahay. Napangiti na lamang si Laila. Heto na ata ang tamang panahon para unti-untiin na ipakilala kay Joy ang bakla niyang ama. Pagdating sa second floor ay agad na dumiretso si Paulo at Joy sa kumpulan ng mga bata na ino-orient ng isa sa mga staff ni Paulo. Samantala, nagtungo naman si Laila sa gilid. Hindi naman siya kailangan doon kaya mas mainam pang manood na lamang siya sa mga kasalukuyang tinuturoang rumampa. Napatingin si Laila sa mga nakahilerang sandals. Napangiwi siya dahil sa taas ng heels ng mga ito. Paano kaya nakakayanan ng mga model na sumuot ng ganoong kataas na heels? Dala ng kuryosidad ay kinuha ni Laila ang isang heels na may 4 inches ang haba ng heels. Sinubukan niya itong isuot sa napangiti na lamang dahil bagay ito sa kaniyang maliit at maputi na paa. Sa kabilang banda naman hinanap ng mata ni Paulo si Laila. Napansin niya ito sa isang gilid na nagsusukat ng mga sandals at tila ba nais pang tumayo, suot ang mga ito. Hindi mapigilang mapangiti ni Paulo. Tila ba may mga bulaklak na lumilipad sa kaniyang tiyan habang nakatitig kay Laila. Nilingon niya si Joy na masiglang nakikipag-operate sa isa sa mga staff. Nagtitigan siya ng staff at sinenyasan ito ni Paulo bago siya magtungo kay Laila. Bagay sa yung shoes na yan, Mi. Sambit ni Paulo. Napaangat ng tingin si Laila. Nagulat pa ito sa presensya ni Paulo. Akmang aalisin na sana ni Laila ang sandal nang pigilan siya ni Paulo. Ayos lang, huwag mo alisin. Pasensya na, gusto ko lang na namang subukan ng mga isinusuot ng mga models. Nakakabilib lang kasi na nakakaya nilang maglakad at rumampa na suot ng mga ganito. Paliwanag ni Laila. Kaya nga may mga model trainer. Yun ang tungkulin ng studio na to. Ang sanayin at i-enhance sa mga model spirit nila. Natatawang sabi ni Paulo.
Kinuha ni Paulo ang itim na sandal na 5-inch heel. Ito, subukan mo. Lumuhod si Paulo sa harap ni Layla, saka inalis ang kasalukuyang suot nito. Isinuot ni Paulo ang itim na sandal kay Layla. Hindi maintindihan ni Layla kung bakit pakiramdam niya ay nag-iinit ang kaniyang katawan. Malamig naman ang studio. Ayan, ang ganda pero ang taas ng heels. Baka kung maglakad ako ay hindi na ako makatayo. Natatawang sabi ni Layla. Kaya mo yan, halika tumayo ka. Hinawakan ni Paulo ang kamay ni Layla saka tinulungan itong makatayo. Nanginginig pa ang tuhod ni Layla dahil sa suot niyang heels. Huwag mo akong bitawan ah. Ang tangkad ng heels, grabe. Namamanghang sabi ni Layla habang nakakahawak sa balikat at kamay ni Paulo. Halos magkasintangkad na sila ni Paulo dahil sa kaniyang heels. Subukan mo kayo maglakad. Matutumba ako. Hindi ako sanay sa ganitong katangkad. Sambit ni Layla. Nilingon niya si Paulo at halos mahigit niya ang kaniyang hininga sa lapit ng kanilang mukha. Ang pamilyar na amoy na agad pumasok sa kaniyang ilong. Dahan-dahan lang. Gagabihan kita, okay? Balance mo lang sarili mo, Mamshi. Nakangiting sabi ni Paulo sa kadahan-dahang iginiya si Layla. Mahigpit ang pagkakahawak ni Layla sa balikat ni Paulo dahil sa takot na ring matumba. Maya-maya rin ay binitawan siya ni Paulo. Tiningnan niya pa si Paulo ng masama ngunit sinenyasan lamang siya nito na ipagpatuloy ang paglalakad. Huminga ng malalim si Layla, bagamat nanginginig ang kaniyang tuhod ay sinubukan niya pa ring maglakad ng tuwing, ngunit sa kasamaang palad ay may balat ng saging siyang natapakan. Malakas na napasigaw si Layla na nagpakuha ng atensyon ng lahat. Ipinikit ni Layla ang kaniyang mata at hinanda ang sarili sa sakit na magiging dulot ng pagkabagsak niya, ngunit pagmulat ng kaniyang mata ay nasa harapan niya si Paulo na pinipigilan siyang bumagsak. Nalaki ang mga mata ni Layla at pakiramdam niya ay biglang namula ang buong mukha niya. Sino kumain ng saging at tinapon lang dito sa sahig? Sigaw ni Paulo na nagpagising kay Layla. Agad siyang inalalayan ni Paulo na makaupo bago nito tinulungan na alisin ang kaniyang heels. Pasensya ka na, Mams. Mukhang may bata na naman ang kumain ng saging dito. At dito lang tinapon ng balat. Sambit ni Paulo ngunit hindi nagsalita si Layla. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari kanina. Maiwan lang muna kita, Mamshi. Paalam ni Paulo sa ngumiti kay Layla bago ito naglakad palayo. Napayuko si Layla saka napahawak sa kaniyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagkabagsak kaya malakas ang tibok ng puso niya o dahil sa paraan ng pagsalo sa kanya ni Paulo. Sa kabilang banda naman, pinigilan ni Paulo ngumiti nang tumalikod na siya kay Layla. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit para bang hindi siya nandidiri kay Layla dahil sa ginawa niya. Tila ba nagbigay pa ito ng kilig sa katawan niya. Lumipas ang hapon at kasalukuyang hinahatid ni Paulo si Layla at Joy. Mahimbing na natutulog si Joy sa backseat samantalang nakatitig naman si Layla sa unahan. Paulo, salamat pala sa pagsalo mo sa akin kanina. Panimula ni Layla. Saglit siyang nilingon ni Paulo, saka ngumiti. Welcome, Mamshi. Friend na ba tayo? Napangiwi si Layla sa tanong. Para bang may kumirot sa kanyang dibdib pero isiniwalang bahala niya na lamang iyon. Oo naman. Sambit ni Layla at mahinang tumawa. Thank you, Moms. Sagot ni Paulo. Nagulat si Layla nang hawakan ni Paulo ang kaniyang kamay. Saglit siyang nilingon ni Paulo. Maging comfortable ka na. Ganyan talaga ako sa mga kapwa ko, girlies. Ani Paulo. Napatingin si Layla kay Joy mula sa salamin. Napaisip siya kung sakaling malaman nilang dalawa na mag-ama sila. Ano kaya ang magiging reaksyon ng isa't isa? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal ka nun. Sambit ni Paulo. Mahinang tumawa si Layla. Wala akong boyfriend. Totoo? Nangunot ang noo ni Paulo. Sino mo ni Joy? Wala. Huwag na natin pag-usapan. Baka marinig pa ng bata eh. For sure, pogi yun. Ang ganda-ganda bata ni Joy eh. Kamukha mo pa. Siguro kilala mo na ako nun. At ako ang napaglihian mo. Kamukhang-kamukha ko eh. Natatawang biro ni Paulo. Kinagat ni Layla ang kaniyang ibabang labi kung alam lamang nito na siya talaga ang ama ni Joy. Pogi ka? Patingin nga.
Lumapit ng kaunti si Laila kay Paulo saka hinawakan ng baba nito na tila ba ine-examine na ang mukha. Ganda nga oo. Pero hindi pa naman kamukha si Joy. Filingera ka naman. Pagbibiro ni Laila. Ngumoso si Paulo. Ganda ko kayo. Tingnan mo pa ng maigi. Nagulat si Laila nang itigil ni Paulo ang sasakyan saka lumapit ito sa kanya. Sobrang lapit na isang usog na lamang ni Laila ay mahahalikan niya na ang lalaki. Maganda. Flawless yan. Patong-patong skincare ko riyan. Pagyayabang ni Paulo. Napansin ni Paulo ang maliit na nunal sa gilid ng labi ni Laila. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Laila nang hawakan ni Paulo ang kaniyang nunal. Mahinang tumawa si Paulo. Pamilyar kasi ang nunal mo te. Para bang nakita ko na siya noon? Sabi nito. Umayos ng upo si Laila at napahawak sa kaniyang nunal. Napalunok siya dahil ito rin ay napansin noon ni Paulo nung una silang nasa iisa silang kama. Lalaki mo lang yata yun eh. Sambit ni Laila na tinawanan na lamang ni Paulo. Itinuro ni Laila ang isang kanto kung saan dapat sila ihihinto. Isang maliit na kubo na kasya lamang si Laila at Joy. Salamat sa paghatid. Magkita na lang tayo bukas. Nakangiting sabi ni Laila. Nagulat si Laila nang halikan siya sa pisngi ni Paulo. See you tomorrow, moms! Ani Paulo bago pinaandar ang sasakyan palayo. Habang nagbabiyahe ay napapangiti na lamang si Paulo. Hindi niya maintindihan, napakalakas ng tibok ng puso niya na nararamdaman ng halikan niya ang babae. Ngunit kung ano man iyon, hindi pandidiri ang nararamdaman ni Paulo, kundi saya. Sa kabilang banda napangiti na lamang si Laila habang tinitingnan ang papalayong sasakyan ni Paulo. Lumipas ang mga araw at lalong naging mas malapit si Laila at Paulo sa isa't isa. May mga araw din na para bang hindi na sila mapaghiwalay dahil kung nasaan man si Laila ay naroon din si Paulo. Moms, bilisan mo naman tumae dyan ng baho! Sabi ni Paulo habang nakatakip ang kamay sa ilong. Magtiis ka dyan. Sabi ko sa'yo manatili ka na lang kay Joy tapos sumama ka pa talaga sa akin. Sigaw pabalik ni Laila. Mahina siyang natatawa dahil nai-imagine niya ang itsura ni Paulo na nakakunot noo at maarating nakatakip ng ilong. Mali ko bang magiging pasabog pala yung gagawin mo? Parang 2 taon o higit pa pang inipon yan sa tiyan mo eh. Walang CR sa bahay kaya 5 taon ko tong inipon. Nakakaya naman kung tataay ako sa ilog, di ba? Pagbibiro ni Laila na sinabayan niya pa ng malakas na tawa. Bilisan mo na lang dyan! Sigaw na lamang ni Paulo saka lumabas ng banyo. Napailing na lamang siya dahil sa kakulitan ni Laila. Napatingin siya sa kaniyang telepono nang tumunog ito. Nangunot ang kaniyang noo nang mabasa ang pangalan ng ama. Hello pa? Sabi ni Paulo gamit ang buong boses. Hindi kasi tanggap ng ama ang pagiging bakla niya kaya naman pilit niyang itinatago ang katauhan dito. My dear son, may ginagawa ka ba? Nasa airport ako ngayon, pakasundo naman ako please. Surprise! Umawang ang labi ni Paulo sa gulat. Nanirahan panandalian ang kaniyang ama sa Spain, ngunit hindi niya naman akalain na bigla itong uuwi. Lumabas naman si Laila ng banyo nakakatapos lamang sa pagbabawas. Bakla, tapos na... Sinenyasan ni Paulo si Laila na manahimik na agad din namang nakuha ni Laila. Napansin ni Laila ang kaba sa mukha ni Paulo. Hindi naman kayo nagsabi na uwi pala kayo. Sabi ni Paulo, saka peking tumawa. Nagtataka namang si Laila na nakatingin dito. Surprise nga hindi ba? Kaya sundin mo na ako rito. Hindi ko kasama ang mama mo kaya naiinip na ako. Hindi kita rito. Pau-pau. Ciao. Pinatay ni Kael ang ama ni Paulo ang tawag. Nang hihina lamang na ibinaba ni Paulo ang telepono. Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang bulating nawalan ng kaluluwa. Nakangising. Wika ni Laila. Nagulat na lang siya nang hawakan ni Paulo ang kaniyang balikat saka lumapit sa kanya. Sumama ka sa akin, Laila. May susunduin lang ako. Nag-aalala si Paulo dahil inaalala niya ang naging usapan nila noon ng ama. 5 taon na ang nakakalipas. Ito ay ang magkaroon siya ng girlfriend na senyales na hindi talaga siya bakla. Iyon kasi ang naging kondisyon nila kaya naman kaysa makipagtalik siya sa babae. Sino? Saka paano si Joy? Tanong ni Laila. Ayos lang siya ron. Tsaka saglit lang naman tayo kaya tara na. Hindi na nakaangal pa si Laila nang hilahin na siya ni Paulo. Mabilis
ang hakbang nito patungo sa kotse. Kalma lang, namamawis ka no. Kinuha ni Laila ang panyo saka pinunasan ang noo ni Paulo. Nanikip lalo ang dibdib ni Paulo dahil sa lapit ng kanilang mukha, samantalang napansin naman ni Laila ang kanilang posisyon kaya mabilis siyang lumayo dahil sa naramdamang pagkailang. Sana nga madala sa kalma to, Mamshi. Sabi ni Paulo saka pinagbuksan ng pinto ng sasakyan si Laila. Habang bumabiyahe ay malakas ang tibok ng puso ni Paulo. Ang tanging iniisip niya lamang ay kung paano niya ipepresenta ang sarili sa ama. Napatingin siya kay Laila na nakatingin sa bintana. Hindi naman siguro aangal si Laila kung sakaling ito ang ipakilalang girlfriend ni Paulo. Bukod dito, close na rin naman sila para magkunwari bilang magsyota. Sa kabilang banda, napansin ni Laila na nasa airport sila patungo. Tumingin siya kay Paulo na patingin-tingin din sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Nanginginig ka na oh. Ani Laila sa kahinawakan ng hita ni Paulo upang pakalmahin ito. Tila naniga si Paulo sa biglaang galaw ni Laila. Bumaba ang mata niya sa kamay na nasa kaniyang hita saka walang pasabi na hinawakan ito. Nagulat doon si Laila na naging dahilan ng pagkailang at paglakas ng tibok ng puso niya. Pasensya ka na. Kinakabahan lang talaga ako, Laila. Ayos lang ba sa'yo na... Napatigil si Paulo sa kanapabuntong hininga. Naramdaman ni Laila ang paghigpit ng hawak ni Paulo sa kanya. Basta, sumabay ka na lang mamaya ah. Nandito na tayo. Binaling ni Laila ang kaniyang tingin sa bintana ng kotse. Nakaparada na ang kotse at nauna na siyang lumabas mula rito. Lumapit siya kay Paulo upang tanungin ito kung sino nga ba ang pakay dito ngunit nangibabaw ang kakaibang kuryente sa kaniyang katawan nang hapiti ni Paulo ang kaniyang baywang at nagsalita na para bang tunay na lalaki. Sakto. Narito na kayo. Kakaparada lang namin. Kasama ko nga pala ang girlfriend ko. Natameme si Laila sa gulat at hindi makapaniwalang tiningnan si Paulo. Kailan pa siya naging girlfriend ng baklang ito? Binuka niya ang kaniyang bibig upang sana'y magkomento ngunit naramdaman niya ang paghaplos ni Paulo sa kaniyang baywang na lalong nagbigay ng kakaibang sensasyon sa kaniyang katawan. Girlfriend mo pala si Laila? Sabi ni Kael na nagpakuha ng atensyon ni Laila. Ang malakas na tibok ng kaniyang puso ay lalong dumoble dahil sa kilig kundi dahil sa kaba ng makita ang dating customer. Ama mo siya, Paulo? Tanong ni Laila habang diretso ang tingin kay Kael na masama ang titig sa kanya. Oo. Magkakilala pala kayo? Hindi ko alam na ang gusto mo pala ay babae. Ay, ang hindi marunong sumunod sa pinag-uusapan. Matigas na sabi ni Kael. Napalanok si Laila, kaakibat ng pag-aalala sa kaniyang nakaraan. Anong ibig mo sabihin pa? Nagtatakang tanong ni Paulo. Diretso pa rin ang tingin ni Kael kay Laila. Wala nak. Tara na sa kotse. Pagod din kasi ako. Tiningnan ni Kael si Laila mula sa paa hanggang sa ulo. Bago na pailing-iling saka siya pumasok sa kotse. Hindi naman magkamuyaw ang puso ni Laila dahil alam niyang dito na magsisimula ang kaniyang kalbaryo. Samantala nagtataka naman si Paulo dahil sa kakaibang atmosfera na namuo kanina. Magkakilala pala kayo ni Papa? Sabi ni Paulo kay Laila. Oo, customer ko siya rati na sa pinagtatrabahuan ko. Kinakabahang sagot ni Laila. Mabuti naman at kilala ka na niya. Pasensya na kung ginawa kitang girlfriend. Si Papa kasi gustong-gusto maging lalaki ang anak niyang bading. Ayos lang, tara na sa kotse. Naghihintay na rin ng tatay mo. Pumasok sa kotse si Laila ngunit nagulat siya nang bulungan siya ni Kael. Ang usapan ay usapan, Layla. Kapag nasirang relasyon naming mag-ama, dahil sa hindi mo pagtupad, malalagot ka sa akin. Saktong pagpasok ni Paulo sa kotse ay ang paglayo ni Kael. Buong biyahe ay tahimik lamang si Laila. Dapat ay inasahan niya na ito magmula nung makita niya si Paulo. Ngunit naging kampante siya at ngayon ay hindi niya alam ang dapat bang gawin. Nung araw na iyon ay maagang umuwi si Laila at Joy. Hindi na siya nagpaalam pa kay Paulo na abala sa paglilibot sa tatay niya sa studio. Tahimik lamang na umiinom sa labas ng bahay si Laila ng alak. Ngayon na lang ulit siya umiinom ng alak. Ito kasi ang kaniyang pampakalma at tila ba gamot upang makapag-isip siya ng matino. Mama, ano yung iniinom mo?
Tanong ni Joy na nakasilip sa pinto. Nilingon ni Layla ang anak. Joy, pumasok ka lang sa loob. Matulog ka na. May modeling training ka pa bukas. Ani Layla na medyo nalalasing dahil sa isang oras niyang pag-iinom. Pero mama, 1 oras ka na po riyan. Hindi ka pa po tapos? Gusto mo tulungan na kita inumin yan? Mahinang natawa si Layla. Wag nang maraming tanong anak. Pumasok ka na sa loob at matulog ka na. Sunod ikaw, mama? Oo, susunod ako. Sige na. Nilagok ni Layla ang alak na nasa shot glass. Napahilot siya sa kanyang ulo saka mahinang nahampas ang mesa. Hindi niya na alam ang gagawin. Paano niya malalayuan si Paolo gayon? Ito ang trainer ni Joy. Nagsisisi siya na pumayag siya sa alok ni Paolo nung una pa lang. Layla? Naningkit ang mata ni Layla nang tumingin kay Paolo, nakakarating lang. Nagulat si Paolo nang maabutan na umiinom si Layla. May umusbong na inis sa kanya ngunit hindi niya na lamang ito pinahalata. Anong problema? Bakit ka umiinom? Naiinis na sabi ni Paolo sa kakinuha ang bote ng alak na akmang lalagukin ni Layla. Paolo, ikaw pala yan. Ano ginagawa mo rito? Nakangising tanong ni Layla. Umaga na ba? Dagdag pa niya. May dala akong pagkain. Nagtaka kasi ako dahil wala na kayo ni Joy kanina sa studio. May problema ba tayo? Bakit ka umiinom? Nagalit ka ba na pinagpanggap kitang girlfriend? Sunod-sunod na tanong ni Paolo. Hindi no, sanay naman ako magpanggap. Tsaka, pwede ba? Umalis ka na. Akmang itutulak ni Layla si Paolo nang mahawakan nito ang kamay ni Layla. Tama ng inom. Nasaan si Joy? Tulog na ba? Ikaw? Ang pogi mo no? Tumatawa si Layla sa kahinawakan ng pisngi ni Paolo. Naniga si Paolo sa kaniyang pwesto. Hindi niya maintindihan bakit nagre-react ang sarili niya sa ganoong mga galawan ni Layla na tila ba tunay siyang lalaki. Maganda ako, okay? Tara na. Kiss mo nga ako. Lasing na sabi ni Layla na nagpagulat kay Paolo. Kiss mo ako, kiss kita. Ani Layla. Hindi nakasagot si Paolo ngunit nagulat na lamang siya nang halikan siya ni Layla. Matagal at ubod ng lumanay na halik. Napahawak si Paolo sa baywang ni Layla at nang halika ni Paolo pabalik si Layla at doon napagtanto ni Paolo na hindi na tama ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagising si Layla na sobrang sakit ng kanyang ulo. Kinapa niya ang tabi ng kama ngunit napabangon siya dahil wala ang kanyang anak. Agad siyang binundol ng kaba ngunit ito ay naudlot sa napansin na papel sa kama. Good morning, Layla. Paolo ito. Sinundo ko na si Joy dahil mahimbing ka pang natutulog. May soup dyan sa mesa, inumin mo. Pampawala yan ng hangover. Ayan, inom pa. Napasigaw si Layla sa gulat at napahawak sa kaniyang ulo. Alam ni Paolo na uminom siya at nabahala siya dahil hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Paano kung may nasabi siya kay Paolo? Paano kung sinabi niya na ang totoo rito? Mabilis na inayos ni Layla ang sarili sa kakinain ng soup. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa simpleng ginawa ni Paolo. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Para bang umaakto siya kung paano siya umakto noon. Sa isiping iyon ay agad na napailing si Layla. Hindi niya maaaring mahalin si Paolo. Magkaiba sila ng mundo at kahit kailan ay hindi magiging tama sa mata ni Kael ang pagmamahal niya kay Paolo. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa photoshoot si Paolo kasama si Joy at si Kael. Napansin ni Joy si Kael na seryosong nakatingin kay Paolo. Lolo ka po ba? Tanong ni Joy. Nagulat si Kael sa tanong nito. Ang bata mo pa pero nakaka-offend ka na. Nakasimangot na sabi ni Kael saka umiling. Ano pong pangalan niyo? Ako si Kuya Kael. Anak ko si Kuya Paolo nyo. Nilingon ni Kael si Joy at halos malaglag ang panga niya sa itsura nito. Kamukhang kamukha ito ni Paolo. Okay po. Sabi ni Joy. Kinasot pa ni Kael ang kaniyang mata pero kamukha talaga ito ni Paolo. Sinong nanay mo? Si Mama Layla po. Nakangiting sagot ng bata. Umawang ang bibig ni Kael kasabay ng pagkuyom ng kaniyang kamao. Nagbunga ang pinagawa niya kay Layla at wala man lang sinabi si Layla patungkol dito. Samantala, katatapos lamang ng shoot ni Paolo nang dumating si Layla. Nangunot ang noo ni Kael nang makita si Layla na nakahawak sa braso ng kaniyang janitor sa studio. Salamat ah. Takot talaga ako sa butiki kaya napakapit ako sa'yo. Salamat din sa pagkatid. Ani Layla. Napabusangot ang mukha ni Paolo at nawala siya sa modo sa nakita.
Sinalubong naman ni Joy si Kael. Si Laila. Nagulat si Laila nang makita si Joy na puno ng pagkain ng dala. Saan yan galing, baby? Kunot noong tanong ni Laila. Kay lolo po. Tawagin ko raw po siyang lolo, mama. Tumingin si Laila kay Kael na ubod ang sama ng tingin sa kanya. Ngumisi si Kael. Hindi mo sinabi sa akin na may apo pala ako. E di sana nakuha ko na siya sa'yo. At pinalaki kong mayaman. Hindi mo sumusi na tulad mo. Nagulat si Laila sa sinabi ni Kael. Hindi na siya nakapagsagot dahil nilampasan na siya nito at sinadya pang banggain ang kanyang balikat. Napakuyom ng kamao si Laila. Napakakapal ng mukha na ang kini ng anak niya. Napatingin si Laila kay Paulo na nakatingin din sa kanya. Nangunot ang noon niya nang irapan siya nito. Joy, tara kay Kuya Paulo mo. Ani Laila. Lalayuan niya na sana dapat si Paulo ngayon ngunit nais niya munang magpasalamat sa ginawa nito sa kanya. Napagdesisyonan din ni Laila na ipapatanggal niya si Laila sa pangangalaga niya at ipapalipat ito sa iba. Ito na rin ang kaniyang paraan upang makalayo sa gulo. Anong problema mo? Bakit hindi ka namamansin? Tanong ni Laila. Hay, butiki! Kapit nga ako sa'yo? Che? Umirap muli si Paulo. Naiinis si Paulo dahil sa janitor pa nila na ipakita ni Laila ang weakness nito sa butiki. Hindi naman big deal pero naiinis pa rin siya, lalo na nung makita ang nakakapit na kamay ni Laila sa braso ng janitor. Baliw ka na. Anong nangyayari sa'yo, ha? Doon ka na sa janitor. Don't touch me. Kapal! Binatuka ni Laila si Paulo. Tigilan mo nga yan. Para kang tanga. Pinapakita mo pa sa bata. Tukoy nito kay Joy na abala sa pagkain. Pagkatapos mo akong halikan kagabi? Ano? Nalaki ang mata ni Laila. Narinig niya ang sinabi ni Paulo kaya pakiramdam niya ay nagiinit ang pisngi niya. Wala, bingi. Kung ano man ang nangyari kagabi, wala yun. Ngumuso si Laila, saka umiwas ng tingin. Wala raw. Sus, crush mo lang ako eh. Lumakas ang tibok ng puso ni Laila. Hindi oh. Weh. Paglingon ni Laila ay nagulat siya sa lapit ng mukha ni Paulo. Tumingin si Paulo sa kaniyang labi saka sa kaniyang mata. Gusto mo, ulitin natin ang halik para mapagtanto mong crush mo ko. Tumigil ka nga, Bax. Kadiri ka. Utal niyang saad na tinawanan lamang ni Paulo. Dinaan na lamang sa simangot ni Laila upang hindi mahalata ang lakas ng tibok ng kaniyang puso. Kumusta ang hangover? Binalik ni Laila ang tingin kay Paulo. Salamat sa soup. Maikling sabi ni Laila. Pero hindi na natapos ni Laila ang sasabihin nang tawagin na ng photographer si Paulo. Nagulat na lamang si Laila sa hindi inaasahan na ginawa ni Paulo. Wish me luck, babe. Kumindat ito at nag-flying kiss pa. Namula lalo si Laila sa kainirapan si Paulo ngunit nang tumalikod siya ay sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang banda naman ay napailing na lamang si Paulo sa ginawa. Habang nasa photoshoot ay naisip niya ang kaniyang mga naramdaman sa mga nakaraang araw. Hindi na normal ang nararamdaman niya kay Laila at sigurado na siyang mahal niya na ito. Ang tanging kailangan niya na lamang ay ang sabihin ang tunay na nararamdaman kay Laila na pinakaunang babae na kaniyang minahal. Hindi na hinintay pa ni Laila si Paulo na matapos sa photoshoot. Pinaalam na lang naman ni Laila ang kaniyang desisyon sa staff ni Paulo bago siya umuwi kasama si Joy. Umiiyak naman si Joy dahil sa naging desisyon ng ina. Pero gusto ko po mag-train sa akin ay si Papa Paulo. Papa Paulo? Nagtatakang tanong ni Laila. Opo, kamukha ko kasi siya sabi ng mga tao ron, kaya niisip ko rin na papa ko siya. Nasaan ba ang papa ko, mama? Hindi nakapagsalita si Laila. Ito ang kauna-unahang beses na tinanong siya ni Joy patungkol sa kaniyang ama. Nakaramdam siya ng konsensya pero mas nanaig ang kaniyang nais na lumayo kay Paulo para maiwasan ang gulo. Matulog ka na anak. Bukas, makikita mo ang new trainer mo. Sigurado ako mas matuturuan ka niya. Pero sinali ako ni Papa Paulo sa model contest, mama. Paano na yun? Sabi ni Papa Paulo siya raw maghahanda sa akin para ron eh. Bagamat nagulat sa sinabi ni Joy, ay hindi niya na lamang ito ipinahalata bagkus ay pinahiga sa kama at pilit pinatulog. Hindi niya nga alam na kasali na pala sa model contest ang anak niya. Kung pwede lang sanang lapitan ngayon si Paulo at sabunutan dahil sa pagdesisyon na hindi siya kasama ay baka ginawa niya na ito. Sa kabilang banda, masayang nagtungo si Paulo sa studio ngunit nagulat siya sa nagsagap na balita.
Akmang aalis na siya sa studio nang harangin siya ni Kael. Huwag mo nang pilitin na bumalik si Layla de Paulo. Walang may dudulot na mabuti ang babaeng yun sa'yo. Pa, alam mong pinagsasabi mo? Girlfriend ko si Layla. You two don't act like you are a couple. Natameme si Paulo. Tama ng pagsisinungaling anak. Hayaan mo na siyang sumakabilang trainer, okay? Marami namang model dyan na pwede mong patipuhan. Ayoko sa kanila pa. Tsaka please lang, tama na sa pagdedesisyon sa buhay ko. Mahal ko si Layla. At hindi ako papayag na ibang magtitrain sa tinrato kong anak na si Joy. Kaya please, hayaan mo na ako. Hindi na alintana ni Paulo ang paligid na naging saksi sa pag-uusap nilang mag-ama. Ang tanging layunin na lamang ni Paulo ay aminin kay Layla ang lahat bago pa ito tuluyang mawala sa kaniyang landas. Samantala tulala lamang na nakatingin si Layla sa paligid. Tulog na si Joy kaya naman nagkaroon na siya ng oras upang pag-isipan ang kaniyang mga ginagawa. Hindi siya mapakali sa isiping hindi niya na makikita si Paulo. Mag-iiba siya ng trainer ni Joy at may posibilidad man na magkahalubilo sila ni Paulo ngunit natatakot siya na may magbago. Pero yun naman ang gusto niya. Ang layuan si Paulo dahil hindi sila karapat-dapat para sa isa't isa bukod dito. Alam na rin ni Kael na anak nila ni Paulo si Joy. Baka nga sa oras na ito ay sinabi na ni Layla ang totoo kay Paulo at hinahanda na lamang ni Layla ang kaniyang posibleng maging paliwanag. Ngunit ang lubos na nagpapaluha sa kanyang isipan ay ang posibilidad na makita ni Paulo na masaya sa iba. Inamin na ngang tuluyan ni Layla sa sarili na mahal na niya si Paulo, na ni minsan ay hindi na niya ito tinigilang mahalin. Kaya pala hindi siya umaakto na nang manliligaw dahil kahit noon ay may nakaalaan na talaga sa puso niya na hinihintay lamang na muli niyang makasalamuha. Nakakatawan man isipin ngunit mula noon hanggang ngayon, si Paulo pa rin talaga ang nais niya kahit magkaiba man sila ng mundo na ginagalawan. Nagising si Layla sa mahabang pag-iisip nang marinig ang boses ni Paulo. Layla, umiinom ka na naman ba? Nilingon niya si Paulo. Anong ginagawa mo rito, Paulo? Hindi na ikaw ang trainer ng anak ko Masungit na sabi ni Layla. May kontrata tayo, Layla. May pinirmahan kang kontrata na mapaghanggang buhay ay ako ang hahawa kay Joy at wala nang iba. Matigas na sabi ni Paulo. Kontrata? Nasaan? Pinakita ni Paulo ang kontrata ngunit napasinghap si Paulo nang punitin ito ni Layla. Ayan, wala nang kontrata. Kumirot ang dibdib ni Layla nang mapansin ang gulat sa mata ni Paulo. Ang pagkadismaya at sakit nakitang-kita sa mata nito. Samantala hindi maintindihan ni Paulo kung bakit nakapagdesisyon ng ganon kabilis si Layla. Konektado ba rito ang kaniyang ama o hindi lang talaga nito nais makasalamuha ng bakla? Sa isipang iyon ay nanikip ang dibdib ni Paulo. Hinawakan niya ang balikat ni Layla saka tinitigan nito ng mariin. Hindi ko alam kung anong gayuma ang binigay mo sa akin at nagkakaganito ako. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Gulat na tumingin si Layla kay Paulo. Bitawan mo nga ako? Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ni Layla. Malakas ang tibok ng kaniyang puso dahil sa clue na binigay ni Paulo. Napahilamos sa mukha si Paulo saka napasabunot sa sarili. Nais nang sabihin ni Paulo ang nararamdaman pero nangingibabaw ang takot sa isasagot ni Layla. Nawala ang tapang niya na inipon upang umamin kay Layla. Layla, hindi mo ba nararamdaman? Natatawang sagot ni Paulo. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Layla kahit mayroon ng clue ang dalaga. Natatakot lamang siya na magsalita dahil baka mali ang iniisip niya. Mahal kita, Layla. Hindi agad nakasagot si Layla. Umawang ang kaniyang bibig pero agad din namang sumara. Malakas ang tibok ng kaniyang puso sa ginawang pag-amin ng binata. Hindi pwede, Paulo. Sa simpleng salita na iyon ay nakaramdam ng kirot at pagkapahiya sa sarili si Paulo. Bakit hindi pwede? Umalis ka na, Pau. Ani Layla at akmang papasok na sa bahay nang hawakan ni Paulo ang kaniyang braso. Bakit hindi pwede? Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi pwede na mahalin kita. Hindi ka ba tumatanggap ng bakla, Layla? Handa akong magpakalalaki para sa'yo. Hindi akalain ni Layla na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na magmakaawa sa kanya si Paulo ngunit ngayon ay tila naghahabol ito para sa pagmamahal niya. Kung hindi lamang kay Kael ay umamin na rin sana si Layla sa nararamdaman niya. Ayaw niyang masira ang pinag-usapan nila ni Kael at ayaw pa malaman ni Paulo ang tungkol kay Joy. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Umalis ka na please. Hindi mo ako naiintindihan, Paulo.
Hindi mo ako kilala para mahalin mo. Wala ka pang masyadong kaalaman sa kung sino talaga ako at kung ano talagang aking nakaraan. Kaya yung pagmamahal na nararamdaman mo, infatuation lang yan. Kaya please umalis ka na. Dire-diretsyong pumasok si Layla sa bahay. Napasandal siya sa pinto at napadaos-dos pababa ng puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Sinayang niya ang oportunidad na umamin dahil sa naging reaksyon ni Paulo at sa magiging kahinatnan nila ni Joy. Napatingin si Layla kay Joy. Pasensya nak. Hindi mo pa makikilala ngayon ang iyong ama. Sabi niya sa sarili. Sa kabilang banda ay natameme si Paulo sa narinig. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Inis siyang naglakad sa sasakyan. Napahiya siya sa pag-amin at lalong nasaktan siya sa sinabi ni Layla. Pumasok siya sa kotse at napasuntok sa lamang sa steering wheel. Napatingin siya sa kanyang telepono nang tumawag ang kanyang ama. Sinagot niya naman ito agad. Sinayang mo lang ang oras mo sa pokpok na yun, anak. Nangunot ang noo ni Paulo. Napatingin siya sa paligid. Napansin niya ang isang asul na kotse na hindi kalayuan. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Sinundan siya ng kaniyang ama sa bahay ni Layla. Pinatay niya ang tawag sa pinaandar ang kotse patungo sa sasakyan ng ama. Pagkaparada malapit dito ay bumaba sa kotse, ganon din si Kael. Kumusta? Nagmukha kang desperado ron ah. Bakit niyo ba ako sinundan pa? Nag-aalala lang kasi ako kung saan ka pupunta. Hindi na ako bata pa. Kaya ko na ang sarili ko. Nagulat si Paulo nang hawakan siya sa balikat ni Kael. Anak, maraming babae dyan na pwede mong mahalin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Spain. Isama mo ang anak mo at maghanap ng bagong babae sa Spain na manirahan doon. Magandang ideya, hindi ba? Inalis ni Paulo ang kamay ni Kael sa balikat nito. Una sa lahat, wala akong anak. Pangalawa, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Hindi ba itong gusto mo pa? Ang magmahal ako ng babae? Oo. Pero hindi si Layla. Ano bang pakialam mo? Buong buhay ko sinunod kita. Pati ba naman sa babaeng mamahalin ko? Hindi na napigilan ni Paulo na pagtaasan ng boses ng ama. Sumabay pa kasi ito sa init ng kaniyang ulo at sa kirot ng kaniyang puso. Gusto ko lamang ang makakabuti sa inyo pati ng apo ko. Apo? Wala akong anak! Nanguyom ang kamao ni Paulo. Hindi pa sinasabi sa'yo? Pambihira. Malakas na tumawa si Kael na nagpataka kay Paulo. Hindi mo ba napapansin ang pagkahawig ninyo ni Joy? Ni minsan ba ay hindi mo naisip na posibleng anak mo si Joy? Napalunok si Paulo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Napansin niya na magkahawig sila ngunit coincidence lamang ito. Coincidence lamang yun pa. Hindi ibig sabihin anak ko na siya. Ngayon ko nga lang nakilala si Layla. Ngayon nga lang ba? Ngumisi si Kael bago pumasok sa sasakyan nito. Walang paalam itong humarurot paalis at iniwan si Kael na puno ng pagtataka. Pamilyar nga si Layla sa kanya noong una pa lamang niya ito nakilala. Nakakapagtaka rin na kilala siya ng papa niya. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Paulo. Hindi niya kilala niya na talaga noon pa si Layla at si Joy ay anak niya. Ngunit bakit ngayon pa lamang sila nagkita? Kinabukasan, nagising si Layla dahil sa tawanan. Nangunot ang kanyang noo at lumabas ng bahay. Nagulat siya nang makita roon si Joy at si Paulo na masayang kumakain. Ano ginagawa mo rito? Gulat na sabi ni Layla. Nagulat si Layla nang tignan siya ni Paulo nang walang kahit anong reaksyon sa muka. Joy, naalala mo yung napag-usapan natin kanina? Tanong ni Paulo kay Joy. Agad namang tumango si Joy. Mama, pasok lang po ako sa loob. Ani Joy sa kadire-diretsong pumasok sa bahay. Nangunot naman ang noo ni Layla. Ano ginagawa mo rito? Nagulat si Layla nang hawakan siya ni Paulo sa braso. Mahigpit ngunit hindi naman ito nakakasakit. Anak ko ba si Joy? Nalaki ang mata ni Layla sa narinig. Otomatikong tumibok ng malakas ang puso niya. Saan mo yan nalaman? Ani Layla. Hinila nito ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Paulo. Layla, sabi mo na sa akin ang totoo. Anak ko ba si Joy? Bawat salita ay may diin na lalong nagpalambot sa puhod ni Layla. Mukhang sinabi na ni Kael ang totoo kay Paulo kaya wala na siyang magagawa kundi sabihin na rin. Yumuko si Layla sa katumango. Nagulat siya nang marinig ang malakas na paghampas ni Paulo sa lamesa. Totoo nga sinabi ni Papa. Anak ko nga si Joy. Sabihin mo nga sa akin, Layla. Paano tayo nagkaanak ngayon? Ngayon lang kita nakita. Tumayo si Paulo saka hinawakan ang magkabilang balikat ni Layla.
Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit dahil sa ngayon niya lang nalaman na anak niya si Joy. Dismaya sa hindi pagsasabi ni Laila ng totoo. Ngunit may saya dahil sa posibilidad na magkaroon na ng isang pamilya. Huminga ng malalim si Laila. Tuluyan na ngang tumulo ang luha na pinipigilan nito. Hindi ko sinabi kasi may deal kami ng papa mo. Deal? Anong deal? Kumalma ka please. Anong deal, Layla? Napahilamo sa mukha si Paulo. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya. Napalunok si Laila bago nagsalita. Nakayuko pa rin ito sa takot na makita ang inis na reaksyon sa kanya ni Paulo. Nagtatrabaho ako noon bilang dancer sa bar. Isa kang customer doon, Paulo. Noon pa man, mahal na kita. Nakatitig si Paulo kay Lala. Naalala niya nga na 5 taon na ang nakakaraan ay madalas siya sa bar tumambay. Ako ang nagsiserve sa'yo kahit hindi ako waitress. Nakikita ko pa kung paano ka mandiri sa akin noon sa tuwing sumasayaw ako sa harapan mo. Hindi mo ako makikilala dahil nakamask ako. Pero isang araw, nalaman yun ni Kael. Sinabihan niya ako na magkaroon ng deal. Nung mga oras na yun ay kailangan na kailangan ko ng pera. Binigyan ka niya? Oo, pero may kapalit. Yun ay gahasain ka para maging lalaki ka. Napiyok pa ng kaunti si Laila habang nagkukwento. Mahinang napasinghap si Paulo. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng kanyang ama. Pero imbes na pilitin ka ay nilagyan ng gamot pampa, ganang inumin mo. May nangyari sa atin noon. Hindi mo man maalala dahil malakas ang gamot na pinainom ko sa'yo noon na tiniyak ko talaga na wala kang maalala na kahit anong parte na ginawa natin. Binayaran ako ng tatay mo pero nanakaw ang cheque. Nakiusap ako sa tatay mo na bigyan ako ng panibago ngunit hindi niya na ako binigyan. Patuloy sa pagtulo ng luha ni Laila. Naalala niya ang kaniyang pagkalugmok. Binalaan niya ako na huwag sasabihin sa'yo totoo dahil ayaw niyang masira ang relasyon niyong mag-ama. Pero may nabuo. Si Joy. Nais ko sana sabihin sa'yo pero naalala ko ang deal namin. Sinabihan ko na lamang si Kael na magpapakalayo ako upang makalayo sa'yo. At heto na nga. Namuhay kami sa kalsada ni Joy. Walang tumulong sa akin maging ang pamilya ko. Noon kasi mayaman kami kaso tinaboy ako ng kaanak ko nang mamatay si Daddy. Hanggang ngayon ay pinipilit kong kinakalimutan ng alaala na sana'y nakabaon na sa lupa. Pagtatapos ni Laila sa kwento niya, umangat siya ng tingin kay Paulo. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Sorry, Layla. Pasensya na sa mga naranasan mo, ha? Hindi ko alam. Niyakap pabalik ni Laila si Paulo na wala ang kaba sa kaniyang puso. Bumitaw sila sa pagkakayakap at nagtaka si Laila nang tumayo si Paulo. Ipakilala mo ako kay Joy. Hindi bilang trainer, kundi bilang ama. Nakangiting tumango si Laila sa katinawag si Joy na lingid sa kaalaman nila ay kanina pa pala nakasilip sa pinto. Umiiyak ito habang nakatingin kay Laila. Mama, tatay ko po ba talaga si Papa Paulo? Tanong ni Joy. Nagkatinginan si Paulo at Laila. Oo anak, dito your papa. Yakapin mo na. Pinunasan ni Joy ang kanyang mga mata sa kaniyakap ng mahigpit si Paulo. Tila may kumawalang bigat sa dibdib ni Laila. Naamin na niya ang lahat kay Paulo at masaya siya sa kinahinatnan nito. Layla, mahal mo pa rin ba ako? Tanong ni Paulo, ngumuso si Laila. Hindi naman kita tinigilang mahalin eh. Lumitaw ang ngiti kay Paulo at hinapit din ang baywang ni Laila. Paano si Kael? Nag-aalalang tanong ni Laila. Ako na bahala sa kanya. Sa ngayon magbihis kayo. Mamasyal tayo bilang isang buong pamilya. Nakangiting sabi ni Paulo. Masaya namang pumasok si Laila at Joy sa loob upang magbihis. Napatingin si Paulo sa kaniyang telepono kung saan tumatawag ang ama niya. Ang ama niya na walang ibang ginawa kundi makialam sa buhay niya. Buong maghapon ay namasyal sila sa iba't ibang lugar. Masaya si Paulo sa nalaman. Nais niyang bumawi sa pamilya na hindi niya nasuportahan ng matagal na panahon. I love you. Nakangiting sabi ni Paulo habang naglalakad sila sa parke. Ngumuso naman si Laila upang maitago ang ngiti. Oo na, ika-crush back na kita. I love you too. Sagot ni Laila. Ikaw kaya unang nagka-crush sa akin? Pangasar ni Paulo na inirapan na lamang ni Laila.
Nagulat si Laila nang pagharap niya ay sumalubong sa kanya ang halik sa labi ni Paulo. Nalaki ang kaniyang mata sa hinampas ang lalaki. May bata! Nakatalikod naman. Natatawang sabi ni Paulo. Inikot na lamang ni Laila ang mata. Pilit niyang itinatago ang kilig na nararamdaman. Samantala masaya naman si Paulo dahil hindi lang si Laila ang nakuha niya kundi pati na rin ang napakaganda niyang anak. Kinagabihan ng araw na iyon ay hinatid ni Paulo si Laila at Joy sa kanilang bahay. Next time, sa bahay ko na kayo titira. Sa ngayon may kailangan muna akong ayusin. Pagpapaliwanag ni Paulo kay Joy na ayaw na siyang paalisin. Pupunta po ba kayo rito bukas? Umangat ng tingin si Paulo kay Laila nang nginitian siya. Oo anak, kaya salubungin mo si daddy kasi tulog mantika ang nanay. Hoy, hindi sabat ni Laila. Tumawa naman si Joy. Okay po Papa, ingat po kayo. Hinalikan ni Joy si Paulo sa labi saka kumaway. Umayos ng tayo si Paulo. Alis na ako baby. Oo na, babay na. Kumaway si Laila. Kiss ko. Bukas na lang. Saan ko yan ha? Ngumisi si Paulo. Kinandatan nito si Laila bago sumakay sa kotse. Nakangiti namang pinanood ni Laila ang papaalis na kotse ni Paulo. Bumaba ang tingin niya kay Joy nang magsalita ito. Mama, saan pupunta si Papa? Binuhat ni Laila sa Joy saka pumasok sa bahay. May aasikasuhin yun anak kaya matulog ka na para pagising mo nariyan ang papa mo. Nakangiting sagot ni Laila. Sa kabilang banda walang ekspresyon na pumasok ng bahay si Kael, si Paulo. Naabutan niya si Kael na mag-isang kumakain sa mesa. Anak, ano ginagawa mo rito? Nakapag-desisyon ka na ba? Nakangiting sabi ni Kael. Alam ko ng lahat pa. Yung deal nyo ni Laila. Yung anak namin. Lahat. Napatigil sa pagkain si Kael. Ngumisi ito. So alam mo na pokpok siya. Kumuyom ang kamao ni Kael. Hindi siya pokpok pa. Ikaw ang kontrabida sa buhay ko nun pa. Bakit ganyan ka kadesperado na gawin akong lalaki? Na tipong nais mo na lamang masusunod sa buhay ko? Hanggat maaari ay ayaw niyang sabihan ng masama si Kael sapagkat ama niya pa rin ito. Nais ko lamang ay ang makakabuti sa'yo, Paulo. Hindi. Ang nais mo lamang ang buhay ko. Pwede ba pa? Tama na. Pagod na ako makinig sa'yo. Kung gusto mo pang respetuhan kita, pakiusap. Nagyan mo kung pagdesisyon na ng sarili kong buhay. Hindi nagsalita si Kael. Nakayoko ito habang nakakuyom ang kamao. Napaisip si Kael sa mga ginawa niya noon maging ang mga sinabi niya. Tinamaan siya ng konsensya dahil doon. Sorry. Sabi ni Kael. Masama siyang tinitigan ni Paulo bago nagtungo sa kaniyang silid. Pagkapasok niya ay napabuntong hininga na lamang siya. Kahit papano ay nailabas niya ang hinanakit na tinatago niya ng ilang taon. Kinabukasan, naabutan ni Kael ang isang sulat sa kaniyang pinto. Ito ay galing sa kaniyang ama. Anak, pasensya na sa mga naginawa ko noon. Mapa hanggang ngayon. Ako ay lubos na nagsisisi at inaamin na naging walang kwentang ama sa'yo. Dahil sa pagnanais na mapabuti ay isinawalang bahala ko na may kakayahan kang mag-isip at magdesisyon ng sarili. Sana patawarin mo ko anak. Mabasa mo man ito ay bumiyahin na ako pabalik sa Spain. Mahal na mahal kita anak. Suportado ko kayo ni Laila. Napangiti na lamang si Paulo. Hindi naman galit si Paulo bagkos ay nagtatampo lamang ito. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili upang maibalita ang nangyari sa kaniyang pamilya. Alam ni Paulo na sa puntong ito ay wala nang hahadlang sa pag-iibigan nilang dalawa ni Laila. Sa makalipas na ilang buwan ay marami na ang naganap. Lumipat na ng bahay si Laila at Joy sa bahay ni Paulo na ipinapagawa niya noon pa. Si Joy ay naging mahusay na child model na sumasali sa mga advertisements at iba pang model contest dahil ito sa trainer niya na mismong ama niya. Samantala mas lalong lumawak ang studio ni Paulo at maging si Laila ay nagkaroon na rin ng business sa tulong ni Paulo. Official na nga silang magkarelasyon magmula pa noong gabing umalis si Kael. Si Paulo naman ay pinatawad na rin ng kaniyang ama dahil isang linggo pagkatapos ng araw na iyon ay bumiyahe sila sa Spain upang patawarin ang makilala ni Laila at Joy ang pamilya. Ano nga lang ba ang kulang sa kanila bukod sa masayang pamilya at masaganang buhay? Ngayon ang coronation night ni Joy. Palingali nga sa paligid si Laila dahil wala pa rin si Paulo. And now, may we present you the queen of the night and our little Miss Reina Elena?
Joy! Anunsyo ng MC. Malakas na palakpakan ang naganap sa buong paligid nang lumabas mula sa backstage si Joy. Napapalakpak din dahil sa tuwa si Laila ngunit dismayado dahil hindi ito nasaksihan ni Paulo. Pagkatapos koronahan ni Joy ay binigay na niya ang mic upang sa isang speech. Natahimik ang lahat sa paligid. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Sa aking mga friends, mga fans, kay Papa at lalo na kay Mama. Salamat Mama sa suporta palagi. Napangiti si Laila. Ngayon po, ikaw naman po ang magiging masaya. Mama, tingin ka po sa likod niyo. Nangunot naman ang noon ni Laila pero ginawa pa rin ang sinabi ni Joy. Napasinghap siya kasabay ng tilian ng paligid. Nakaluhod si Paulo habang may hawak na singsing. Sa likod ni Paulo ay ang pamilya niya na may hawak na banner na nakasulat, "Will you be the woman that I can be with for the rest of my life?" Paulo, napatakip ng bibig si Laila. Hindi niya inaasahan ito. Layla, bakla man ako na nakilala mo pero handang magpakalalaki para sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay at bumuo ng malaking pamilya na kasama mo. Layla, pakasalan mo ko. Utos ba yan o tanong? Natatawa ang sabi ni Laila sa katumango. Ngumisi si Paulo at sinuot ang singsing sa palasinsingan ng dalaga. Tumayo ito at hinalikan si Laila sa harap ng maraming tao. Utos yan. Kaya wala kang magagawa kundi sundin to. Nakangising sagot ni Paulo na tinawanan na lamang ni Laila. Noong araw na iyon ay nagkaroon ng dalawang selebrasyon. Ito ay ang pagkapanalo ni Joy sa engagement party ni Laila at Paulo. Masaya na si Laila sa buhay niya. Tanging mahihiling niya na lamang ay ang panatilihing malusog at masagana ang kanilang buhay. Pinaglayo man sila ng tadhana noon, pinaglapit pa rin sila ng tadhana makalipas ng ilang taon. Tunay ngang mas maganda ang naghihintay ng mamahalin kaysa hahanapin ito. Lumipas pa ang ilang taon ay naging masagana lalo ang buhay ni Paulo at Laila. Kinasal sila sa isang barko na nagdala sa isang magandang isla na regalo sa kanila ni Kael. Nagkaroon sila ng kambal na lalaking anak na pinangalanan nilang Praise, Piol at Lace Isle. Niiwan mo pa ba ako? Tanong ni Paulo. Mahinang natawa si Laila. Baliw ka na. Biro lang. I love you, Layla. Niyakap ni Laila si Paulo. Mahal na mahal din kita, Paulo. Ang pagmamahalan ay isang salita na maaaring may paramdam ang iba't ibang emosyon. Ang pagmamahalan ang nagsilbing susi ng dalawang tao upang magkaroon ng panibagong buhay sa mundo. Higit sa lahat, ang pagmamahalan ay hindi minamadali sapagkat kusa itong ibibigay ng tadhana at ang pagmamahal na nararapat sa iyo.